Sinabi ng palasyo na sapat na raw ang mga ebidensya na magdidiin kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Nanggaling na raw kasi mismo sa ikalawang Pangulo ang grave threat. May report si Harley Valbuena. So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo kahit kitang-kita na sa buong mundo ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ito ang binigyang diin ng palasyo matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na walang ebidensya ang prosekusyon sa alegasyong grave threat laban sa kanya hinggil sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Yusek Castro, mismo ang pangalawang Pangulo ang nagsabing may kinausap na siyang tao para gawin ang pagpatay. Nanindigan din ito na ang ginawa ni VP Sara ay hindi simpleng grave threat lamang dahil ang pinagbantaan niya ay ang Pangulo ng Pilipinas at may tuturing itong issue sa national security. Hindi na raw niya kailangan pang magbigay ng prosekusyon ng karagdagang ebidensya dahil ang pag-amin ay nanggaling na mismo sa Vice Presidente. Kaya naman ito ang hamon ngayon ng palasyo sa kampo ni VP Sara. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. May buwelta rin ang palasyo sa sinabi ng kampo ni VP Sara na hindi naman anya direktang pinatutungkulan sa death threat ang Pangulo at ang unang ginang. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Naniniwala rin ang Malacanang na ang death threat ni VP Sara ay kaiba sa pagbabanta ng isang guro sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2020 dahil si VP Sara ay nagkaroon na anya ng kasunduan para sa pagpatay. Harley Valbuena, IBC News. Hey,